Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa iCAD at sa MAFRAC. Kamusta po kayong lahat? Kung meron pong tayong mga kapatid sa Pilipinas, kamusta po kayo dyan? At I hope okay po tayong lahat, maayos po tayo, healthy, nakakapagtrabaho na maayos. At ganun din po sa pamilya natin, I hope maayos po sila doon. At biyernes naman po at tayo na po ihanda natin ang ating sarili na makinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen po. At dahil dyan, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama sa langit, kakila ka, Panginoon. Tinataas namin ang iyong anak na si Jesus, aming Diyos, at nakapagligtas sa aming buhay, Panginoon, sa kanyang katapatan, Panginoon, sa kanyang habag, biyaya at grasya, Panginoon. Pagmamahal, Panginoon, na kahit hindi namin ito hinihiling, Panginoon, ay ipinaparanas at binibigay niya sa amin, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami ay magpalinis ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, mga naiisip namin hindi mabuti, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga nasa isip namin, Panginoon, na hindi angkop sa mga oras na ito upang kami ay upang matutunan namin ng lubos sa inyong mensahe sa ngayong gabi, Panginoon. Kundi po, Panginoon, linisin niyo po, Panginoon, aming mga puso, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran, Panginoon, kung kami nagkakasala, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kasamahan sa trabaho. Kung kami may nagawa o may naisip o nasabi, Panginoon, na hindi kalugod-lugod at na hindi maganda, Panginoon, sa inyong paningin, Panginoon. Hinihingi namin ng kapatawaran, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang linggo, nagdaang araw, Panginoon. At buong pananampalataya namin tinatanggap inyong kapatawaran sa bawat isa sa aming, Panginoon, na nagkakasala sa inyong anak na si Jesus. Panginoon, inaanyayahan namin ang inyong banal na Espiritu na kami ay gabayan, proteksyonan, Panginoon, saan man kami naroroon ngayon, Panginoon. At pangunahan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, ng aming gawain, Panginoon. Mensahe niyo lamang po, Panginoon, ang aming mapapakinggan, Panginoon, ang aming mapag-aralan, Panginoon. At basbasan niyo po, Panginoon, ang bawat ginagamit naming app, Panginoon, ang YouTube na ito, Panginoon, na maging daluyan na inyong mensahe, Panginoon, na upang marinig, Panginoon, ng iba pa, Panginoon. At Panginoon, digin niyo po ang panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon. Iligtas niyo po sila, Panginoon, sa anumang banta ng sakit, Panginoon, lalo na sa COVID, Panginoon. At Panginoon, itinataas namin, Panginoon, na ang gawain namin ngayong gabi, Panginoon. Wala anuman ang makaka-distract nito, ang makasagabal sa gawain namin ngayong gabi, Panginoon. Ang makinig sa inyong mensahe, Panginoon. Winawagsin namin, Panginoon, ang gawa na kaaway, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba na gabi patnubay na banal ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So naalala niyo po, tayo po ay nasa bagong serye na po ng ating talakayan, How God Responds in Our Prayer. Amen po. So, yun po, God hears God hears nawala. God hears the righteous. So, righteous. So, tignan natin kung righteous tayo. Proverbs chapter 15 verse 29, The Lord is far from the wicked, sa masama, but hears the prayer of righteous. So, matapat. So, yan po ibig sabihin na righteous. Kung naalala nyo last Friday, ang sabi, He listens to the prayer who prays wholeheartedly. So, isa nga po sa meaning ng taong may buong puso, wholehearted na panalangin ay ang righteous. Sa meaning naman po ng righteous,
ito ay faithful, o sa Tagalog, ito ay tapat o matapat sa Panginoon. Amen po. So, paano yan, Bro Rico? Hindi naman ako righteous, kaya siguro hindi dinidinggin ng Panginoon ang panalangin natin, no? O sino ba kaya ang mga righteous, no? Baka si Bro Rico lang kasi siya yung nagbibigay ng mensahe ng Panginoon, o baka yung mga pastor, o baka yung mga pare. So, ako po, although tumanggap na ako sa Panginoon, pero hindi ko naman po sinasabi na 100% ako ay righteous. Ang makakapagsabi lang po niya sa atin ay ang Panginoon. Amen po. Siya lang po makakapagsabi niyan. Kasi tulad nitong ni-research ko po kung anong ibig sabihin ng righteous, o ano ba talaga ang righteousness. Sabi dito, righteousness is an attribute of moral purity belonging to God alone. Yan po sabi sa John chapter 17:25. It is He alone who is truly righteous. Tulad ng sabi ko kanina, no? Panginoon lang po natin ang righteous, ang matatawag na righteous. Wala sino man sa atin ang righteous. Tulad nito, kasunod, the one is in the world is righteous in the eyes of the Lord. That is, except the Christian. We are counted righteous in the eyes of the Lord, of God, when we receive So yun po, no, tayo po ay tayo mga Christian, no, counted as righteous in the eyes of God when we receive Jesus by faith. Yan po ang sabi sa Philippians chapter 3:9. So our righteousness is based on what Jesus did in the cross. The righteousness that was Christ is counted to us. We then are seen as righteous in the eyes of God. Though we are actually worthy of damnation, we are made righteous. So yan po sabi sa Isaiah chapter 61:10. By Jesus' sacrifice on the cross, as a result, we'll spend eternity in the presence of the holy, pure, loving, kind, gentle, and righteous God, our righteousness. So yan po, no, tayo po, no, mga tumanggap kay Kristo, amen po. So it will count as we are righteous. So wag niyo na pong isipin yung mga tao na kung tayo po ay binabatikos, no? Hindi ka naman righteous, mga kuya eh. O kasi may ginagawa ka pang makamundo, makasalanan. So hayaan nyo na po yun kung may nagbabati ko sa atin, kung gaano tayo ka-righteous, no? Basta ang importante, ang relasyon po natin sa Panginoon, kung paano tayo tingnan ng Panginoon, then, yun po, tayo ay righteous sa mata ng Panginoon. Amen po. So tuloy po natin, no? Sabi dito sa Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness. Ayun po. Faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. So, pure heart na ano na naman natin, narinig na naman natin, no? Last Friday, no, wholeheartedly. So, ngayon naman, pure heart. So, para tayo ay maging righteous, we flee from evil desires, no? Sa lahat ng mga masasamang gawa, no? Hindi tayo dapat nagkakasala na. Amen po. So anong dapat natin gawin? Sabi sa James chapter 5 verse 16, ito ang dapat natin gawin para dinggin ng Panginoon ating panalangin. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Amen po. So yan po, no, kailangan natin na tulad ng natutunan natin ng last Friday, no, kailangan natin ikumpisal o kailangan natin mag-repent, no,
sa ating mga nagawang kasalanan. Kailangan natin humingi ng kapatawaran. Ayun po. So, actually, ito ay karugtong po ng natutunan natin nung tinalakay natin kahapon. Ay, nung nakaraang Friday. So, dahil lang po. So, sabi dito sa Psalms 34:17, ayan. Ito ay galing kay David. So, ang example natin, no, si David sa sa mata ng Panginoon, siya ay righteous. So, sabi ni David sa chapter 34 verse 17 to 18, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." So, tayo po, no, bilang lalaki, mga brusko tayo hindi tayo umiiyak. Pero wala pong masamang umiyak, no, lalo na kung tayo ay umiiyak sa Panginoon. Amen po. So si David na lingkod ng Panginoon in his time, no, siya nga ay, kung babasahin niyo po ang buong libro ng Psalm, ilang beses niya pong nabanggit ito, no, he cry out to the Lord. Kasi pagka ginagawa po natin ito sa panalangin natin, no, na doon nakikita ng Panginoon yung ating ang nilalaman ng ating puso. Amen po. Diyan po kasi nakikita niya yung kababaan, yung humility, yung kababaan ng loob natin. Amen po. At yung katapatan natin. So, pero hindi dahil sa narinig natin to ay kailangan pala talagang umiiyak sa panalangin. So, ako, mag-iiyak-iyakan ako. Wag naman po natin gawing kunwari, no? Wag naman po natin gawing tawag dito, pagbabalat kayo yung pag-iiyak natin sa Panginoon. Amen po. Ako, personally, masabi ko, nakailang beses na rin akong umiyak sa Panginoon sa panalangin, no? At sigurado po ako diyan, no, na dininig ng Panginoon, no, nangyari po sa akin yan, dininig po ng Panginoon ang aking mga daing, ang aking mga panalangin that time, no. Kasi nakikita ng parang sukdulan na ba, yung parang nasa endpoint na tayo ng faith natin ba. So minsan talaga dumadating sa buhay natin na gulong-gulo tayo, na akala natin hindi tayo dinidinig ng Panginoon, hindi kumikilos sa Panginoon, no, pero hanggang sa iiyak na lang natin. Yun po ang nangyayari sa atin minsan. So, sa conclusion po, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." So, yan po ang natutunan natin ngayon, no, sa mensahe ng Panginoon. Dapat bago tayo lumapit sa Panginoon, tayo ay magpaka-righteous, tayo ay magpakatapat sa ating Panginoong Hesus through our repentance, sa na tayo ay tapat na nagkakasala at humingi ng kapatawaran, amen po, sa ating nagawang kasalanan. Napaka-importante po talaga, tulad po ng sabi ng natutunan natin nung nakaraang Friday, napaka-importante po sa Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Amen po. Every time na tayo ay nananalangin. So tara po kung meron po kayong kung meron pong revelasyon ng Panginoon sa inyo, sa atin ngayong gabi, kung meron po kayong gustong ibahagi, maaari lamang po na ilahad nyo ito sa ating chat group dito sa Messenger, at tara po at samahan niyo po ako sa
pangwakas sa panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus. Sa gabing ito, Panginoon, sa amin natutunan na how to be righteous, Panginoon, na ang righteous person, Panginoon, ay yung kami mga tumanggap, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Panginoon, gandi po, Panginoon, natutunan namin, Panginoon, na ang panalangin ng isang righteous, Panginoon, ang panalangin ng isang tapat sa inyo, Panginoon, ang panalangin ng isang may mapagkumbaba, Panginoon, ay inyong dinidinig, Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, basbasan niyo kami, bigyan niyo kami ng wisdom, ng kalakasan, Panginoon, upang maibahagi namin ito na maayos, Panginoon, at maisabuhay namin na maayos, Panginoon. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.